Mga kasama, ang rota natin ngayon ay Kabangkalan Livestock Auction Market. Pero bago dyan, nakaka-amaze lang mga kasama. Nakikita nyo itong ang liliit na tricycle ng Kabangkalan na kayang isakay ang 7 tao. Ito yung mga tanawin na bibihira natin makikita kung hindi kayo dadayo ng probinsya. Mga kasama, tayo po ay malapit na sa Kabangkalan Livestock Auction Market. Ang tatanda nyo po ay itong mahabang tulay. Kung magagaling po kayo sa Baay City ng Negros Oriental towards Kabangkalan, itong tulay ang magiging landmark natin, palatandaan na malapit na tayo sa livestock market. Ito po ang slaughterhouse or livestock market na may 1 kilometro ang layo mula tulay ng Kabangkalan. After 1 kilometer mula sa tulay ng Kabangkalan, kakanan po tayo dito mga kasama. Tuloy-tuloy lang. At yun, halos 3 oras ang biyahe natin mula Dumaguete to Kabangkalan. Baboy naman mga kasama ang sasalubong sa atin. Ayun oh, hindi lang po baka at kalabaw ang meron dito mga kasama. Bagsakan din po ito ng mga baboy. Dito binebenta ng mga hog raiser ng Kabangkalan ang mga alaga nilang baboy. Itong livestock market na ito mga kasama or slaughterhouse ay sinosupervise po ito ng lokal na pamahalaan ng Kabangkalan. Maganda po talaga ang programa nila dito. Magkaisa po ang mga hog raiser, backyard raiser at ang kanilang lokal na pamahalaan. Time check po tayo mga kasama, alas 5 ng hapon, araw ng Wednesday pa po rito ngayon. Bukas pa po ng madaling araw ang livestock auction market dito. Yes po, every Thursday ng madaling araw ang auction market. Usually po, nag-uumpisa ng alas 3 ng madaling araw. Ang nakikita nyo po ngayon, ipinasok ang mga baboy sa slaughterhouse kung saan dyan po sila kakatayin. 2 area po kasi ito mga kasama. Dito sa likuran ko po, ang auction area ng baka, kalabaw at baboy. Kung makikita nyo po dyan sa unahan, ayun, may kawa po dyan, malaking kalaha. At ayan na po mga kasama, unti-unting nagsidaratingan ang mga truck para sa animal auction mamayang madaling araw. Ito ang sitwasyon ngayon mga kasama, Wednesday ng hapon. May mga kalabaw na dito, actually po may mga buyers na rin. At dito na rin natutulog para mauna at madiskarte agad. Nakahanap po tayo na matutuluyan mga kasama, 700 pesos po ito overnight. Basta lang po makatulog lang tayo ng saglit dahil alas 2 sa madaling araw mag-check out na naman tayo agad. Ito ay itsura ng parke ng Kabangkalan alas 8 ng gabi. Tayo po ay naghahanap ng makakainan bago matulog. Bukod sa may nagbabasketball at nagbabalibol ako nakikita kanina, meron ding boxing dito sa parke mga kasama. Di ko akalain na ganito pala kasigla ang Kabangkalan sa gabi. Ang madalas sa aking patinig, pag Negros ang pinag-uusapan, Bacolod at Dumaguete lang. Surprisingly ang ganda ng Kabangkalan. Alas 3 na madaling araw ng Huwebes na po at nandito tayo ulit sa auction market nila. Madilim pa po. Sa mga ganitong oras, mukhang mahirap sipatin ang laki ng kalabaw. At ito nga, no, tuloy-tuloy pa rin ang datingan ng mga truck na may kargang kalabaw. Galing pa ito sa ibang munisipalidad. Ang nakikita ko po ngayon, halos puro kalabaw ang nandito. Sa tingin ko po, parang 20% puro kalabaw. Pila yung yan boss? Boss, pila? Kanya yung mong karabaw? 5-9 boss? Pila? 5-9. 59,000 ang kalabaw na ito. Mukhang maliit ito sa 59,000 na presyo. Itong dalawang baka na to, itong dumaan, nakapackage po ito ng 150,000. Kanina pa yung dalawa na yon, palipat-lipat ng pwesto. At ito naman nasa harap natin mga kasama, 57,000 pesos. Parang may kataasan ng mga presyohan nila dito. Ewan ko lang, kapag lumiwanag na, baka naman tama lang.
Time check po tayo mga kasama, alas 5 na po ng umaga. Makikita na ko talaga natin tsura ng mga kalabaw dito. 35,000 naman po itong kalabaw na nasa harapan natin mga kasama. Naitanong na po natin yan kanina. Maliwanag na ho, malis na rin ang ibang truck. Mas marami po talaga ang kalabaw kaninang alas 3 sa madaling araw. At napakatahimik lang ang transaksyon dito kumpara sa ibang livestock na nagsisigawan at nagkakatuwaan. 47,000 po ang kalabaw na to, kanina pa ho ito sinisipat. May kararating na truck mga kasama, puro kalabaw din ang laman. Grabe, halos puro kalabaw ang nakikita ko rito. Kaya gaganda pa naman ang mga kalabaw dito. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng kalabaw dito. Buffalo daw po ang lahi nito, 90,000 ang selling price. Pag alas 6 na po ng umaga, maraming kalabaw pa ho rito. Tingin ko po, mas maraming kalabaw kaysa buyer. Siyempre, mga negosyante naman to sila. Kung hindi may benta sa ngayon, sa ibang livestock naman po. Kung dito sa Kabangkalan, kada Webes ang auction nila, sa Nabilog, Ayungo naman po, ay every Friday. At sa La Libertad naman po, kada Saturday. Sila pa rin ang magkikita hanggang maibenta ang kanilang kalabaw. Nakatungtong po tayo ngayon sa gitna ng livestock market at ito ang itsura. Magsi 7 o'clock na po ng umaga, kanya-kanyang karga upang magsiuwian na. Dito naman sa may bandang gilid, ito yung mga truck. Ready na po para magkarga at may mga blue barrel naman po dito. Binebenta po ito ng 1,500 pesos. At ang nakikita niyo po ngayon ay ang kanilang babuyan. Maraming stock na baboy dyan. Anytime, pwedeng katayin yan, supply ng Kabangkalan. Issue na nakabilog. Asa dalon ganin siya, boss? Asa ni dalon? Bulog. Bacolod. Dili ni pa Manila. Hindi pa, stock pa rin. Atas yung iba dadalhin sa Manila. Okay. Ito na nga mga kasama, nagkakarga na po. Pabakulod muna ang destination upang makapagpahinga ang mga hayop at madadagdagan galing sa ibang livestock around Negros. Siyempre, namimili din po to sila na makamura kapag sapat na po ang stocks nila, tsaka sila babiyahe ng Manila. Tayo po ay pauwi na ng Dumaguete mga kasama at puro truck ng tubo ang nasa gilid natin. Hindi mapagkaila mga kasama dahil ang Negros ay tinaguri ang sugar capital of the Philippines. Biruin mo, 71% of total sugar production sa buong Pilipinas ang nai-contribute ng Negros. Tala, sige mga kasama, basta huwag niyo po kalimutan, i-click ang subscribe button na nasa baba. Click niyo po ang mga ganitong contents tungkol sa mga kahayupan.